eh. Sa office siya eh. Nakikinig siya, namin niya laging tanong. Hmm. So, ang tanong, ano nga yung una kong tinanong, ano ba yan? Hindi gumagana yung focus na oil. Ah, Focus on. ano, so, ang term, meron ba siyang guaranteed cash value? Sabi ni Russell, wala. Kasi 1 year lang siya. Wala siyang guaranteed cash value, di ba? Wala siyang savings component. So, ano lang pala ang benefit ng term? Anong benefit ng insured kapag term? Janelle, dadalawa lang kayo, kaya nag-choice kayo, salitan natin. Jana, sumagot ka, Jana. Baka makatulog din. Ano siya, di ba? Yung pag-term kasi, di ba, hindi siya ganun kalaki. Mura, Mura, oo, mura. yun. Mura siya, Oo. oo. So, ano lang ang benefit niya? Wala siyang guaranteed cash value. Ibig sabihin, walang maibabalik na pera kapag umayaw si client. Diba? Yun si term. So, ano lang ang Oo. benefit ng insured? Life insurance coverage. Yun lang. Diba? Which is para sa mga beneficiaries. Yun. Insurance lang. Sabi ni Russell. Okay. So, how about yung endowment? Meron ba siyang guaranteed cash value? Yung guaranteed cash value, ito yung kapag sinurrender niya yung policy, pag ayaw na niyang ituloy, merong guaranteed cash na makukuha si insured. Yun si guaranteed cash value. So, meron ba nun si endowment? Example natin ng endowment. Nung last week, yung, di ba, meron si Joe na magkano ba? Magkano nga ba? 80,000 ba every other year? Starting from the 6th year hanggang 100 years old. Yun. Oo, may guaranteed cash values. May guaranteed cash value ang endowment. And meron siyang dividends. Yun. So, dahil may guaranteed cash value ang endowment plans ng TRAD, pwede bang mag-loan? Pag wala siyang pera, pwede ba siyang mag-loan doon? May guaranteed cash value siya eh. Pwede. Yes, very good kayo pareho. Pwedeng mag-loan, no? Kung magkano yung guaranteed cash value niya, 70% nun, pwede niyang i-loan. Yan. O, pasado na kayo sa TRAD. Punta naman tayo sa VUL. Ang VUL, so in short, guaranteed ang life insurance coverage sa term. Tama? Guaranteed yon, di ba? Yung life insurance coverage sa term. And guaranteed rin ang life insurance coverage sa endowment plans, di ba? So kahit anong type ng insurance sa TRAD, guaranteed ang life insurance coverage, di ba? Ang hindi lang guaranteed sa endowment plans, dividends, kasi nagbabago-bago ng rate. Yun. Pero baka makalimutan ko later on, kailangan masabi ko sa inyo na ang Sun Life for 128 years, laging may dividends. Never na hindi nagkaroon ng dividends. Yun. Hmm. Nag-plugging pa ng Sun Life eh, no? Okay. VUL tayo ngayon. So, sino gagamitin nating pangalan? Janelle, yung sa'yo, no? Sunfit ka, di ba? Mm-mm. Kaya lang. So, sino gagamitin nating pangalan? Ikaw, Russell, o si Janelle? Sino gusto mag-volunteer? VUL. Sige, ako na lang ate.
Okay. SunSmart. Ito. So, laging 1 million yung tinitingnan natin, no? So, ngayon, 1 million pa rin. 1 million. Ano ang ibig sabihin ng 1 million dito? Okay, BUL. Ang pinaka popular and most saleable na product natin sa VUL ay tinatawag na Sunmax Select Prime. Pag nag-FB kayo, lagi nyo makikita yan na nakapost. Janelle. Huwag kang mag-alala, Rasing. Gagawa rin tayo ng ganito, ma'am. Kaya isulat mo na ang buong pangalan mo at birthday mo. August, 29, 30. 22. Tama. Uy, nakita ko ha. May pa-TikTok ka na ngayon ha. 22, Himayaan niya. 19, Tingnan mo, di marami siyang views. 1986. 86, August 22, 1986. Okay, so natatandaan niyo pa ano ang factors na kinu-consider sa amount sa price ng premium. Diba? Yung age, yung gender, kung smoker or not smoker. Yan. So, ito, yung face amount, natatandaan niyo yun? Yung face amount is yung land amount. Yun. Pero not necessarily yun ang life insurance coverage. Ito makikita natin dito pa lang na yung 1 million life insurance coverage ni Janelle sa VUL ay 7,060 pesos per quarter. O Russell, may mga kakilala ka bang makakapaglabas ng 7,060 per quarter? So 7,060 divided by 90. 78 pesos a day. So, ito ha. Nandito tayo sa VUL. Same lang din siya sa paggawa ng TRAD. Pero si VUL kasi, may ganito, fund allocation. Ibig sabihin, saang funds ilalagay yung pera? 7,060 pesos. So, yun yung difference niya sa TRAD, no? Pipili ka dyan kung balance fund, bond fund. Di ba dyan sa exam reviewer nyo merong ganyan? Bond fund for conservative, prospects ng bond fund. Ito yung pag sinabing ang balak nila sa kanilang investment is to have capital preservation. Pag sinabing preservation, capital preservation, bond fund yon. Ibig sabihin, conservative. Hindi malaki yung tubo, pero laging may tubo. Iyon si bond fund. On the other end of the spectrum, kung merong conservative, meron ding aggressive. Ito yung equity fund. Ito naman yung pag sinabing, ako sure ako dito lalabas to sa exam eh. Yun nga, capital preservation bond fund yun. Capital appreciation equity fund naman yun. Ito naman para sa mga aggressive investors, yung equity fund. Ang goal nila is to have capital appreciation. Ibig sabihin, tumaas ng todo-todo yung capital nila. Yun yung si equity. Okay, so hatiin natin siya na lang. So sabihin natin 50-50 yung paglalagyan natin. Sa TRAD, walang tanong na ganyan. Basta nagbayad ka, si Sun Life ang bahalang maglagay. No? Hindi rin sinasabi kung saan ilalagay. Wala. Ganun lang talaga. In short, hindi transparent, hindi explicit. Hindi explicit ang charges. O nabasa nyo ba yan sa exam reviewer nyo? Yung alin ang explicit ang charges? TRAD ba or VUL? Sasagutin natin mamaya. So, ito ring si VUL, yung naka-invest yung capital sa underlying funds
ano yun? May ganun tanong dyan eh. Underlying, ano ba yun? Performance of the funds. So, kasi nga, itong si BUL, hindi ka sure kung magkano yung ibibigay sa'yo in terms of investment. Di ba? Si endowment, pag sinabi nating ang endowment mo is 80,000 every other year. So, alam mo, ang tatanggapin mo, 80,000. Si BUL, hindi ganun. Walang guaranteed sa pagdating sa investment. So, kasi bakit? Kung ano yung kita dito kay bond fund and equity fund, yun yung makikita mo sa tinatawag nating fund value. So, mas malaki yung potensyal na kumita yung pera sa BUL kasi nga hindi siya guaranteed. Malaki rin ang potensyal na hindi kumita. Pero may solusyon naman doon. Yung mga funds, hahati-hatiin mo siya. Hindi mo lang siya ilalagay sa isa. Ganon. Medyo maliwanag pa ba sa inyo kung ano ang VUL? Tama ba? Ang nakikita nyo ba sa screen ngayon? Ito, ah, wala, ano pa? Ito, proposal. Nakikita nyo na ito, Sun Maxi Link Prime? Yan ba? Nakikita nyo? Ate. Yan. So, yan, Sun Maxi Link Prime. So, sabi niya dyan, ito, ang life insurance coverage dahil si Sun Maxi Link Prime is 10 years to pay. So, limited pay siya. Halos lahat natin naman limited pay, no? Ibig sabihin limited, hindi naman yan yung regular pay. 10 years to pay, pero insured ka na until 88 years old. Ibig sabihin, ang maturity niya is 88. Yon. Tanong, malamang magtatanong na si Russell. Paano Russell kapag buhay pa ng 89 years old ang insured? Ang gagawin? 88 hanggang 88 lang ang prime. So, ibabalik sa kanya, ibibigay sa kanya yung fund value niya. Yung life insurance, hindi. Kasi hindi naman na dead si client. In short, hindi na siya insured at 89 years old, ha? Pero syempre, milyon-milyon naman yung pera niya na fund value. So, ang VUL, ang life insurance coverage niya, guaranteed din. No? Parang si TRAD. So, in short, lahat pala ng insurance products, guaranteed ang life insurance coverage. Okay? Actually, ito lang ang tanging guaranteed sa VUL. Life insurance lang. No? Yan. Okay, punta tayo sa ito. So, ito yung may mga ano dyan. Premium, ano yung premium? Iyon yung amount na binabayad mo per quarter or per year. Meron tayong charges, ayan yung premium charge, ganyan. Pinapaliwanag lang na yung 7,000 ni Janelle, hindi lahat yon ay nai-invest. Kasi bakit? Merong premium charge, merong insurance charge. Yan yung mga charges. Tapos, pagkatapos nun, yung matitira doon after ng premium charge na yan, yun yung i-allocate sa fund. Yun yung i-allocate doon sa kung nilagyan natin ng bond fund and equity fund. Ganyan. Tapos, i-convert siya sa unit. Ito. Pag na-convert na yun, may another charge pa. Periodic charges na yan. Yun. Ito, tingnan natin siya. Hindi tayo nagpapakita ng proposal, pero nag-aaral lang tayo ngayon, kaya ginagawa natin to. So, ayan, again, ano yung factors sa premium kung smoker or non-smoker? Ganyan. Yung age, syempre may riders. So, ito, sabi dito, 7,207 per quarter or 28,830 per year. Yan. Ang life insurance coverage ng product na to is 1 million or times equivalent to 200% of 500,000. So, 1 million. Okay? Aha.
So, punta na agad tayo dito. Madali lang naman siyang i-discuss. Kung na kayong tumingin, mahihilo kayo sa dami. Dito tayo sa all chosen funds. Yan, okay. So, si Janelle ay 37. On the first year, magte-38 siya. Sabi dito, for 10 years. So, matatapos siya matatapos siya ng 47 years old ng kanyang premium payment sa Sun Life na 7,000 per quarter or 28 a year. Yan. So, ngayon, sabi natin, guaranteed ang life insurance. So, pag may nangyari kay insured on the first year, ang ibibigay ay 1 million plus kung ano yung kinita ng funds ni Janelle na nakalagay sa 50% bond and 50% index. Okay? Ang sabi dito, 1 million, di ba? E bakit naging 1,000,009? Kasi ito yon. Papasok yung, alam nyo, ito lang si VUL ang may fund value. Walang ganito si TRAD, ha? Ang fund value is ito nga yung hindi guaranteed na kita ng pera mo. So, dahil hindi siya guaranteed, pwede siyang mag 4%, pwedeng 1%, 8%, 10%. So, kung ano man, no? Hindi talaga siya guaranteed. So, in short, pero for the sake of illustration, ang Insurance Commission ay nag-require na kailangan ipakita ng lahat ng insurance companies, what if 4% ang return ng pera mo, what if 8%, and what if 10%. So, usually, ang ginagamit natin dyan, yung gitna, yung 8%. So, kung si Janelle pala ay nakahulog ng 28,830, diba? A year. For the first year, may charges na 20,000. Ang laki ng charge. On the first year lang naman. Ayan o, nakalagay dito. Sa fourth column, charges. Ayan, charges. So, alam nyo ba, si Sun Life lang ang nagpapakita ng halaga ng charges. Pag tumingin kayo ng proposal ng other companies, wala. Pero tayo, transparent tayo. Kaya pag sinabing, ang tanong sa inyo is, ang VUL ba is explicit sa kanyang mga charges? Yes. Kasi makikita mo talaga may table ng charges, di ba? Explicit. Kita ang charges. Ang TRAD ba ay explicit ang charges? Hindi. Implicit ang charges ng TRAD. Basta sinabi lang, meron kang endowment na ganito, yun. Wala na. Hindi mo na alam. Pero, kung tatanungin nyo, safe ba yun? Oo naman. Kasi sa TRAD, usually naka-invest ang pera ng TRAD, no? Yung perang binabayad natin, syempre ini-invest din naman yan ni Sun Life. Pero ini-invest yan ni Sun Life sa mga conservative na instruments, no? Financial instruments. Example, money market, yung mga utang ng bangko kay Sun Life, ganyan. Kasi talaga namang naglo-loan sila sa atin. Kahit ang SSS, PhilHealth, kung nakita nyo, parang recently lang yun eh. Ang SS 20 billion. Ganun katiwala sila sa Sun Life. Naka-dyaryo naman yun, naka-dyaryo. May dyaryo pa. Naka-news naman yung mga yan. No? So, kaya safe na safe. Kayang-kayang ibigay ni Sun Life pag sinabing, okay, 8% ang return ng pera mo every other year. Yung example, yung elite. Pag kinumpute mo kasi yung 80,000 na endowment, 8% yun. So in short, 4% a year, which is napakalaki and at the same time, guaranteed. Diba? Walang makakapagbigay ng ganong kaganda. Tapos hanggang 100 years old pa. Tapos, double pa yung insurance coverage. O, diba? Bili na kayo. Bili na kayo. Bili na pala. Yun. So, after the charges, 20,000. Kung kumikita ng 4% yung premium ni Janelle for the first year, meron dapat siya na fund value amounting to 8,733. Ganun yun. So, yan yun. Hindi nga siya fixed. No? Pero, kita nyo, for 7,000 per quarter, may 1 million life insurance coverage na siya, and yet,
may pera din kumikita, no? Kahit hindi guaranteed. Yun ang ganda ng VUL naman. O, yun ang advantage of having VUL. Hindi kasang mahal ng endowment, pero mas malaking insurance coverage ang makukuha mo kung price ang pagbabasihan natin. For the same price, mas malaking coverage at life insurance coverage ang makukuha mo sa VUL. So ito, usually, bakit may VUL? Usually, ginagamit natin ng VUL kapag, example, education, funding, hindi kaya ng, syempre, masyado nang magmamahal kapag endowment ang binigay mo kay client, no? Tapos magkano lang, sabihin mo yung 80,000, yung 80,000 every other year, pag 18 years old ng bata, ilang 80,000 lang, di ba? Samantalang ito, sabihin natin na ito is para sa anak niya after 18 years. At 56 years old, ito, pwede merong 348,000 na. Magkano lang yon? Magkano lang yung premium niya for 10 years? 288,300 kasi 28,830 a year for 10 years. Kaya 288,000. Diba? So, para siyang endowment, no, si VUL na guaranteed yung life insurance coverage and may kumikitang pera. Kaya lang, ang difference is hindi nga guaranteed yung kinikita ng pera or fund value kung tawagin natin. So, ang tanong ko naman ngayon, dahil hindi guaranteed kung magkano yung kita ng pera mo sa VUL, meron ba siyang guaranteed cash value? Diba, natandaan nyo kay endowment kanina, meron siyang guaranteed cash value, diba? Pag si Joe ay hindi niya tinapos yung kanyang policy on the third year, merong amount na makukuha si Joe dun sa sample natin last week. Pero dito, merong bang guaranteed na makukuha si client? Tingnan nyo mabuti itong policy value na to. On the third year, pag ayaw na ni Janelle, nakapagbayad siya ng premium na 28,000 times 3. 28,830 times 3. Naka 86,000 siya. Umayaw na siya. Sabi niya, ay hindi na namin kayang hulugan. Meron pa ba siyang makukuhang pera? Sa tingin niyo? O wala dahil VUL siya? Meron po kasi dun sa ano. Sa fund value. Kung magkano yung Sa fund policy value. fund value. Diba? So, on the third year, sabi dito, kung nasa 4%, meron siyang makukuha ng 45,000. So, kung magkano yung makita niya sa fund value, yun yung ibibigay sa kanya. Thank you, Janelle, for the answer. Yun, okay? So, kung ano yung makita natin dyan? Kung makita natin na 48,000, edi mas maganda, diba? Kung 50,000, which is equivalent to 10% return, mas maganda. Pinakamaganda. Ganon. Okay? Ngayon, next question. Dahil wala palang guaranteed cash value, 'di ba? Merong makukuha si client pag hindi niya tinapos yung kanyang policy. Meron, 'di ba? Yung fund value, sabi ni Janelle. Pero ngayon, ang next question, pwede bang mag-loan, no? Remember, pwede ka lang mag-loan kapag may guaranteed cash value. Pwede bang mag-loan sa VUL na 'to? Russell, ikaw naman. Kaso hindi ko pala nababasa. Hindi ko pala nababasa yung mga ano ni Russell. Aha. Pwede siguro, pwede ba? Pwedeng mag-loan. Ano ba talaga sagot mo, Russell? Kasi, Yes, ma'am, or wala, ma'am? Ba? kasi yung premium niya 20. Parang ganun, parang may nabasa akong ganun. Parang hindi makakapag-loan pag mas, yung premium, yung, ano tawag dito, parang, pag hindi equal dun sa premium, hindi ka makakapag-loan. Okay, sige. I-clarify natin yan.
walang pwedeng i-loan sa BUL. Kasi pwede ka lang mag-loan kapag may guaranteed cash value. Sabi nyo nga kanina, sa term policy, hindi pwedeng mag-loan. Ganon din sa BUN, hindi ka rin pwedeng mag-loan kasi nagva-vary lang ang fund value sa performance ng funds. Okay? Pero, ito yung pwede mong gawin sa BUL kasi nandun din yan sa exam. Ang BUL, tinatanong ka dyan eh, pwede ka bang yun nga, pwede bang mag-loan sa BUL? Hindi. No? Yung TRAD lang ang po pwede doon, yung endowment plans ng TRAD. Ang BUL, pwede kang mag-withdraw. So, alin na po pwede mong withdrawin? Yung fund value. Kaya lang, pag winidraw mo lahat ng fund value, so tama Russell ang sagot mo, hindi pwede. No? Hindi pwede. Ah, hindi pwedeng mag-loan, no? Kasi, yun nga, pwedeng mag-withdraw. Pag nag-withdraw ka dyan, example, on the third year at 8%, merong 48,000 si Janelle. Pag winidraw ni Janelle yung 48,985, anong mangyayari sa policy mo, Janelle? Magsisiro ang fund value mo. Hindi pwedeng mag-zero. Kasi pag nag-zero ang fund value, lapse ang policy. Ibig sabihin, terminated yung policy. Wala ka ng life insurance coverage. Bukod sa, wala ka ng fund value. So, pwedeng mag-withdraw, yes. Pero kung magkano lang yung kailangan ni client, yun lang ang withdrawin. As in, ano yan, laging pinigin yan sa client. Bakit? Eh kung ang kailangan lang naman niya pala 20,000, eh pinawithdraw mo yung 48, nawala na ng insurance yung tao, 'di ba? Wala na rin tutubo. Imbis na kung sinabi niya 20 lang kailangan niya, yung 28,000 sanang natitira, pwede pang tumubo, 'di ba? Every year. Para ngayon, no, tutubo lang siya hangga't di niya kinukuha, 'di ba? So ganon. Wala rin namang hard and fast rule kung ilang percent ang pwedeng itira, no? Talagang kakausapin mo lang si client, ano ba yung goal mo, bakit mo kinuha yung policy, at ano yung emergency need. Ganun. Pero for the first 10 years, while paying the policy, dapat hindi tayo nagwi-withdraw dyan. Kasi malaki yung tendency na mag-lapse yung policy, mag-zero yung fund value. Yan. O, sabi natin may investment, lumalaki yung investment. So, di ba, 28,833, 830. So, 288,300 ang investment ni Janine for this insurance. Nagbayad siya for 10 years and insured siya until, tingnan natin dito, 88 years old. Ayun. Kaya bang masustain ng policy kung si Janelle ay tumanda hanggang 88? Yes. Kung 8% nga yan, meron pa siyang 5,704,000. Ang puhunan niya, 288,000 lang. Diba? Ang ganda ng BUN. Ang laki ng return sana ng pera. Diba? Pero syempre, Janelle, withdraw ka rin dyan. Sayang nga mga, mahirap mo na i-enjoy yung 5 million na yan. Diba? Sabi ko pa sa, kaya di ba yung parang ano, yung, ang tawag doon, yung early, parang sa ano, gusto ng tito ko kasi, ilamsam niya na yung, ano niya, yung SSS niya kasi hindi pa nga siya kasi 60 years old. Hmm. Eh parang, pero nahintay na rin naman na niya. Hmm. Parang ganyan ba? Kung sa 60 years old ako, eh, kailangan ko rin mag-withdraw. Oo naman, di ba? Pera naman yan, no? Pera naman yan Mm. insured. Basta wag lang on the first 10 years. Kasi nagbi-build up pa ng funds. Kasi tamo, on the first 10 years, yun yung malaki yung charge. O, 20,000, 14, 9,000, 4,000, 5,000. Ganon. Pero, yung charge, hindi rin naman siya lumiliit kasi
Although, syempre, yun yung pinakamalaki, no? Yung first year. Kaya kung mapapansin nyo dito, on the 11, 12, ito nga yung 13th year o 3,000. Eh bakit? Kasi yung risk Tuloy-tuloy yan, factor, ah. oo, yung risk factor natin na kuhanin ni Lord, tumataas na din kasi nagkakaedad tayo. So in short, yung insurance charge, di ba yung charges kanina, yung insurance charge tumataas pag nagkakaedad. Pero dahil kumikita naman yung pera, invested yung ating premium na binibigay kay Sun Life, hindi rin gaano yung nararamdaman sa fund value. Kaya lang, yun na nga, hindi natin pwedeng i-predict na kaya natin mag 8%. Siyempre, gusto natin yon. Pero sa panahon ngayon na hindi pa rin umaangat ang ekonomiya, no? In short, yung mga funds na yan, nasa stock market. Yun. Ang stock market natin is hindi pa rin nakakabawi. Kaya, swerte pa rin kung may 4%, 3% na interest ang fund value na yan. Meron pa rin naman, minsan 5%, gano'n. Questions, yan lang si Tran. Yan lang si PUN. Hirap naman kausap nito si Russell. Merong text message. Ma'am, question. Halimbawa po, nag-withdraw 10 years pa rin maturity? Ang maturity natin, yung 88 years. Ayun ang maturity. Ma'am, yung charges after premium paid doon ibabawas sa fund value. Ganito yan. Nagbayad si Janelle ng 28,000. Ang charges is 20,000. So, yung natitira, iyon yung fund value. Ganun siya. Nabawas na. Okay? So, premium minus charges equals fund value. Ganun siya. Kaya, kanina, yung death benefit dito, if si insured is taken out of the picture, instead na 1 million na guaranteed life insurance coverage, 1,009,000 kasi yung 9,000 na to saan galing? Dito sa fund value. Yun, ganon. So, kasama pa rin siya. Kung hindi naman, kinuha ni client yung fund value niya, hindi siya nag-withdraw, and taken out of the picture siya, nandun yung pera niya kay Sun Life, ibibigay pa rin yun. Kaya ito yan. Ganyan. Example, at sabihin natin at 65 years old, taken out of the picture si insured. Ito. At lahat ng pera niya sa Sun Life nandun pa rin. 1,172,000 pesos. Kinuha siya ni Lord. Yung 1 million na life insurance coverage na guaranteed plus 1,172,000. Kaya 2,172,000 ang ibibigay sa pamilya niya. May lugi ba si client dyan? 228,000 lang puhunan niya, di ba? Kung kuhanin siya ni Lord kaagad, 1 million para sa pamilya. Hopefully, hindi naman, di ba? Para malaki yung pamilya. So, tayo bilang advisor, aalagaan natin ang VUL. Ito kailangan ng TLC, Tender Loving Care. Kasi nga, titingnan mo yan at least 1 year or every 2 years kapag medyo matagal na yung policy, no? I-review mo siya kung kumikita ba talaga ng 4%, 5% para nare-report mo kay client. Kasi baka nangangarap si client na sabi mo nung nag-present ka, abutin niya ng 3 milyon. Bakit ngayon 500,000 lang? Diba? Kailangan ma-meet natin yung expectations. Diba? We have to explain everything from time to time. Diba? Hindi lang naman laging yung maganda lang ang sasabihin natin kay client. Kailangan din yung kung ano na yun nangyayari. Limon. Questions, tapos na tayo. Ma'am, hello, ma'am. Uy, si Russell. May Yes, nag-iba, nakahanap pa. Di ba sa, sa premium, paid 10 years? yes.
Tapos after nun, may charges kasi dun eh. Yung sa 2034, ay yung 2,000. Ah, Yan ma'am, babayaran ni client or inaawas sa policy fund value? nakaawas na yan. Okay ma'am. So, Tapos kahit, po, kahit hindi opo, na siya nagbabayad ng premium, insured siya. nakalis na, oo, nakalis na yung 2,725. So, at 4%, meron pa rin siyang 279. So, in At, short, kayang opo. i-sustain ng policy yung charges na yan kahit di na tayo nagbabayad. Kasi dapat magka-interest siya ng ganyan, 4% para lumalaki pa rin siya. Tapos ma'am, halimbawa, may mga client kasi ma'am, may mga kakilala ko, ang iniisip nila kasing ginagawa nila sa life insurance, after 10 years, wini-withdraw nila lahat. Di ba pag naglalapse na yung yung Or policy, zero na yung fund value, kaya automatic, wala na silang life insurance insurance. coverage. Oo. Pero pag withdraw lang kagaya sabi nyo kanina, hanggat may natitira, iikot pa rin yung policy fund value. Insured pa rin sila hanggat may Yes, laman yung correct. policy fund value. Oo. Okay ma'am. Ganon. Pero, bago kasi tayo mag-offer ng ganito, ang pinag-aralan kasi natin ngayon, VUL mismo na product, no? Bago Mm. tayo mag-offer ng product, meron tayong tinatawag na financial needs analysis. Kasi hindi lang naman ako mag-o-offer kay Janelle ng, o Janelle, mukha kang 1 million, ganon. So, 1 million ng insurance coverage. Hindi Mm. ganon. Kailangan, meron tayong tinatawag na F&A. Ano yung kailangan niya? Di ba, merong question sa inyo na saan mo ibe-base yung ibibigay mo na product? Is it based on the needs, the wants of the client? So yun, kung ano yung need. So i-compute natin. In short, Mm. okay, si Janelle may 3 anak. Magkano yung kakailanganin? Kung sakaling taken out of the picture si Janelle, magkano yung dapat meron yung 3 bata? Ganon. Tapos, saka lang tayo pupunta sa product. Copy. Ganun siya. No? Kasi pag sa withdraw, ganyan, madali kasing isipin ng tao pag may pera sila, gusto nilang mag-withdraw. Pero ang lagi nating itatanong sa kanila, okay, review tayo, Mr. Client. Kinuha nyo to sa pang-education example. Kinuha mo to, dear client, para sa education ni Jana. Si Jana yung bunso ni Janelle. Remind ko lang po kayo, ma'am, ha? Siyempre, pag nag-withdraw tayo, di ba? Remember, ang kailangan na college education fund ni Jana ay 3 million. Pag kinuha nyo itong 279,000 ngayon, hindi po tayo, hindi ganun kalaki yung maitutulong dito policy na to. Pag nag-18 years old na siya. Mm. Diba? Kumbaga, lagi mo siya ibabalik dun sa rason bakit niya kinuha. Kasi kung hindi, ganun, withdraw, ginawang ATM. Yun. Tama. Noted, ma'am. Oo, kasi bakit din, remember, bawat goal ng tao, bawat goal ng prospect, isang insurance. Yes. Nagipit, kinuha to, pang-education ng anak. Tapos nagipit ulit, kinuha yung pang-income protection ng tatay. Syempre, pera nila yan. Kaya lang, remind tayo na para po ito sa ganito nung kinuha natin to, 'di ba? Kaya nga tayo advisors for life kasi Yes, ma'am. bawal Ano, mag-resign. Bawal mag-resign. Ibig mag, sabihin, ah, kailangan sigurado tayo makita natin na yung kinuha sa atin ng client, nagamit ba niya talaga para yes. sa goal niya, 'di ba? Meron ako ma'am nakausap kasi. May Oh. question ako. Di ba BUL yan, ma'am? Hmm. Yung parang sa family nila, gusto nila lahat sila naka-BUL. Pwede yun kay Sun Life, di ba? Lahat sila Oo naman, pwede naman. Kaso yung magiging di ba, sa death benefit, halimbawa, wag naman, Hmm. nagkaroon ng disaster, tapos, halimbawa, nawala, kung 5 sila, nawala yung 3, yung 2 na beneficiary, pwede sila yun, di ba? Bibigay lahat dun sa, ganun yung iniisip nila eh. Kung nakasulat, oo. Pag Oo, hindi okay. nakasulat, wala silang magagawa. Kung nasa policy contract na yun ay kasama sa beneficiaries, oo. Yun Beneficiary. yung tinatawag natin na contingent beneficiaries. Yung pag nawala yung lahat ng primary beneficiaries, dapat pero Nakasulat. contingent, oo. Pag hindi nila makukuha, mapupunta yun sa estate nung namatay. Ano yun? Ibig sabihin, yun yung pambayad ng tax, estate tax.
ng Okay. properties and everything. In short, sa Kasi, government. kasi sabi ni naman gusto nila lahat naka-insurance tapos sila rin din yung beneficiary Oo sa naman, di family. ba? Ganun naman Oo, talaga mga ngayon. handshake. Oo, ma'am. May nakausap kasi ko kaya inihintay niya makapasa ako sa licensure. 5 sila. Yung dalawang parents niya nakuha niya kasi sa pro-life. Siya rin naka-pro-life. Ngayon may 4 siyang kapatid. I-insured daw niya yung 4 na yun. Pero sila rin daw yung beneficiary. Of course, oo. Eh, syempre, hindi rin niya makokontrol. Paano pag nag-asawa yung mga kapatid niya? Unless lahat ng mga kapatid niya, meron tayong tinatawag na types of beneficiaries. Revocable and irrevocable. Yung Mm. sinabing irrevocable, iyon yung example, ikaw, Russell, kumuha ka ng insurance mo. Tapos yung asawa mo, beneficiary. So pag-iisipan mo ngayon, anong klaseng beneficiary gagawin mo sa kanya? Gusto mo ba na kahit anong gawin mo sa policy mo, example, magwi-withdraw ka, ganyan, dapat ba na alam niya at kailangan mo ng pirma niya? Pag kailangan ng pirma niya, ang tawag doon, irrevocable. So, yung kausap mo na yon, dapat ang gawin niya sa sarili niya, bilang siya naman yung kukuha ng policy ng mga kapatid niya, irrevocable siya. Parang Mm. kahit sabihin ng mga kapatid niya na gusto kong isama yung mapapangasawa ko dyan or napangasawa ko dyan as beneficiary. Pwede niyang sabihin, hindi, ako Mm. nagbayad nito. Ganon. Copy, ma'am. Sige Yun ang po. irrevocable. Pag revocable naman, yun naman yung beneficiary pero hindi kailangan na pirma sa mga activities na gagawin mo sa policy mo. Sino nilalagay sa revocable? Ang nilalagay sa revocable ay yung mga bata below 18 years old kasi mahirap gawin silang irrevocable. Magdadaan ka pa sa pag may gagawin ka sa policy. Copy, ma'am. Maganda yung BUL. Pero yun Lalo na sa... nga, syempre, reality, hindi laging maganda. May mga times na maganda ang fan value, meron ding hindi. Di ba, yung mga, Janelle, ang asawa mo may ganyan? Oh. yung mga kilala ko naman Mm. kasi ma'am, high risk, high reward sila eh. Mga sugarol din. Eh di mag-insured Oh, na lang. Dito na sila magsugat sa BUL. pero, At least. oo, di ba? Pwede. At saka kasi, maliit ang premium, 28,830. So, 288. Biruin mo, nabili mo yung life insurance coverage mo na 1 million, di ba? 1 million ang life insurance coverage eh. Pero ang Ah, binayad mo lang 288. Di ba? 1/4 lang binayad mo. And yet, may kahit policy kumita ka fund lang value ng pa. 1%, may fund value ka pa. May Di ba? cashback. Oo. So, yun. Ganun lang ang pagpapaliwanag natin ng PUN. Sige Kasi, ma'am. Tsaka sa policy fund value naman, may iba-iba yung percentage nung kitaan. Pero at least may progress for sure. Kasi nga maganda yung company natin eh. Kikita pa rin, hindi lang pantay-pantay na 4 or 8 or oo 10. naman. Oo naman. Yan. Kaya nga tayo number 1. No, Yes, in yes, terms ma'am. of premium income, ibig sabihin Hmm. yung nabibigay ba nating return sa clients natin kasi maganda yung performance ng funds natin. Ayun, ma'am. Tsaka maganda si Sun Life eh. Lalo na yung mga ka-office mate ko tsaka friends ko kasi nakita nila nung FIBA yung Canada team. Nakalagay dun sa damit eh, Sun Life. Oo. Doon pa lang eh, na sila, alam nilang established talaga yung company. Oo, Kaya, si Mama 128 years ano. At saka yan, meron din mag-advisors na kayo, may mga ganyang activity. So, yung FIBA na yan, parang 3 weeks ago, ganun, 3 weeks, 2 weeks, meron na tayo niyan sa meron tayong basketball, ganyan, activity with the advisors kung sino gusto mag-volunteer sa Mega Mall. Tiyak wow. ka kasi ang kaliweting kamay ay hindi marunong mag-basketball. Nakita ko lang eh, nung FIBA eh. Kasi yung Mm. Canada team naglalagay. Nakalagay dun sa, nila, jersey nila, Sun Life. Sponsor sila. Eh, since mga NBA player yun, parang yung mga ibang kong kakilala na nababanggitan ko na magla-licensure exam ako. Tinatanong ko kailan ako magkakalisensya.
Oo. Ikaw na, may nagtatanong. Oo, ma'am. Kasi pag close mo kasi yun yung gusto nila yung ah, kahit wala ka na doon sa company makakausap at makakausap ka pa rin nila. Oo, Kasi ang dami lifetime nating dami nating branches tsaka nationwide. lifetime partnership daw pag ganyan. First. Ako, dito ko na nakikita tatanda ako. Kasi Yeah. si Tita Dory nga, kita nyo na 70, ano ba sabi niya? 71 ba siya? 71 ata, ma'am. Oh, di ba? Si Tita Dory nga, pwede pa rin. Oh, di ba? Kaya habang na kay Walter ako, nag-i-invest na ako ng mga prospect. Hmm. Si Tita Dory, nag-submit ng app yun nito. Sus, kinidnap yung client niya, dinala sa Sun Life. Hindi tanan-tanan hangga't hindi pumipirma. Sabi ng client, magbabayad na po ba ako? Eh, of course. Sabi niya, dito na. Eh, of course, magbabayad ka. Kukuha ka na nito. So, kaya magbayad ka na ngayon. Eh, wala po akong dalang cash. Ang sagot ni Tita Dory, pwede naman GCash. Ma'am, tama, Nagbayad. ma'am, tama, no? 26 yung exam. Hindi, Eh, kailan ba? 16. Mabira ka sila. Sorry, ma'am. Kala ko 16 ba? Yes. Sa isang Sabado na. So Saan ba? bukas Sabado, the next week na. Kailan ang leave mo? O Ako, tapos na kala ko tayo dito, 20. mag-ano na Check, tayo.